1 trillion pesos ang nilustay ni Vice President Sara Duterte sa isang proyekto lang. Oh my God! Ito na. Ito na ang katapusan ni Vice President Sara Duterte dahil sa wakas ay nabunyag na daw yung kalokohan niya na talaga naman siya ay isang lustay na vice-presidente. Walang binatbat yung mga malalaking vloggers. Walang binatbat yung mga kritiko ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte sa pasabog na to. Tapos si Vice President Sara. Isang maliit na vlogger ang magpapatunay sa atin ngayon mga kababayan na si Vice President Sara Duterte ay talagang kurap. Imagine, 1 trillion ang ginastos niya sa isang proyekto. At ito daw ay noong vice-presidente na siya. Wow, grabe, saan ka kumuha ng 1 trillion na ginastos at nilustay mo sa isang proyekto, Vice President Sara Duterte? Katapusan na ng mga Duterte, 10 ng kanyang mga taga-suporta at lahat ng may apelyidong Duterte tapos sa pasabog ng vlogger na ito. Handa na ba kayo? Pabitin naman tong si Joseph eh. Siyempre, pahabain natin yung video para maya-maya may ads na yan. May kita na si Joseph. O, diba? I-share natin ha. Mag-subscribe na rin kayo ha. Para mas lalong dumami yung kita natin ha. Kaya nga tayo nagbablog para meron tayong extra income. Kasi hindi naman tayo bayad. So, eto na. Huwag na nating patatagalin. Tarang! Presenting Edgar Loyalistangang Bangag Lagman. Grabe ang utak ng taong ito. Walang nakaisip nito. Simpleng arithmetic. Grabe. Pero bago natin patungorin yan, bibitinin muna kayo ha. Kayo, padalastas muna. Kung hindi nyo pa napapanood ang video na ito yung thumbnail niya. Kinuyog siya ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sabihan ba naman na patay gutom yung mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo? Sinabihan ba naman niya na dahil daw sa pagkain, libreng pagkain, libreng sakay, libre lahat, kaya sumasali sila sa mga rally. Grabe. Panoorin nyo muna yan. Subscribe na rin kayo. Ha? Okay. Puntahan na natin. O eto na. Ipasok mo na. Tira, Tatang Vlogger. Good evening ulit. May pahabol lang tayo. Kalimutan ko yung sona ni Inday Sara. Unang bagsak, sablay ka agad. Bakit? May nagsusona ba? May nagsusona bang vice-presidente? State of the Nation Address. Exclusive lang tatang sa presidente ng Pilipinas. Once a year ho yan ha, tatang ha. Presidente lang ang may State of the Nation Address. Huwag masyado sa kape. Huwag masyado sa mga pulburon. Baka atakihin ka ng ano ha. Huwag masyado. Kalma ka lang. Isip ng konti bago ibuka ang titi ay ang pipi ang bunganga. Ito na. Patutunayan niya. Oh, pagtiyagahan nyo ha. Pinapahaba ko yung video, binibiting ko kayo eh. Si Buday. Nagsona rin po siya. Mahigit 30 yung dumating. Ba? Mahigit 30 yung dumating sona. Kailan yan, Tadang? Ba't parang wala kaming nabalitaan na may sona pala ang vice-presidente? At 30 ang pumunta. Nabilang yan. Galing at 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 29, 30. Wow, 30. Ang galing, Tatang. Husay mo ah. Imbento? Ano po talaga? Mga 35 yata. Ngayon, 35 na. Biglang nanganak yung 5. Naging 35 na.
Ngayon po, Hmm. ay pinaliwanag niya yung mga achievements niya. Naghahang yung utak mo, Tatang. Ang dami po talaga. Wow! Ano-ano yan? Hindi niyo po mabilang sa ano eh. Sa daliri. Pero, ano, mas konti pala sa daliri kaya hindi mo na lang sinabi. Hindi niyo po mabilang sa dalawang daliri. Hindi niya mabilang sa dalawang daliri. Husay. Anak ng tinapa. Ang number one pong achievement ni Inday Sara Lustay, Hmm. 3 yata yun. Ang tatlo. So, hindi nga talaga mabilang sa dalawang daliri. Mahusay. Yung tree planting. Tree planting. Yun ang number one topic ni Sara sa kanyang zona. May sariling zona si Sara eh. Sariling so, nag-i-invent. Sabi nga ni Claire Castro, di ba dapat nagre-report? Ngayon nag-report siya. Ayaw nyo naman. Ano ba talaga? Naka 1 million plants na raw yung Hmm. naitanim niya mula 1 million trees yung naitanim. Marami yan. Wala pa siguro sa kasaysayan ng Vice Presidente na may nakapagtanim ng 1 milyong puno sa loob ng 3 taon. 2016. Ay bay, 2016? Ba't 2016? Office of the Vice President, Sara Duterte. Simula ng 2016. Parang may ibang mundo si Tata. isipin niyo yung 1 million trees na Eto na. Ito na guys. Ito na yung patunay niya na si Vice President Sara Duterte ay lumustay ng 1 trilyon. Ito na. Ito na. Napakabigat nito. naitanim ng programa ni Sara. Ang tagal. 1 million trees Ito na. times 1 million pesos. Abay walang ya. 1 trillion po yun. Yung 1 million trees daw times 1 million pesos. 1 trilyon. Aba? Putra. Anong klaseng puno yan? Ha? Nabubunga ba yan ng pera? Ano ba yan? Yun bang dahon yan? Pera o ginto? 1 million daw yung naitanim ni Vice President Sara Duterte ng puno. Imumultiply mo daw sa 1 million. So, ibig sabihin niya, 1 million pesos. So, ibig niya sabihin, yung isang puno ay worth 1 million pesos. Putang, ang laki naman ang ginastos mo dyan, Vice President Sara Duterte. Tama nga naman. Yan yung patunay na talagang lustay ka talaga. Bumili ka ba naman ng seedlings na 1 million ang isa? Wow! Grabe! Ang galing! Wala na palang ano yan. Wala na palang isip-isip. Yun lang pala yun. Apakagaling. Sige, tuloy. Isipin niyo po, magkano lang po ang budget ni Sara ng ating VP Presidente? Dinebunk mo na sarili mo dyan, Tatang Utak. Meron bang 1 trilyon na budget ang opisina ng Vice Presidente? Ha? Meron ba? So wala. So wala siyang lulustayang 1 trilyon, tanga. Sabihin natin na 1 million nga talaga yung naitanim ni Vice President at worth 1 million yung isa. Tingin mo saan niya kukunin yung 1 trilyon? Yung budget niya. Wala pang 1 bilyon. I think yung unang term niya yung malaki. Yung mga pangalawa, pangatlo, wala na.
Wala nang 1 bilyon. Tapos, gagastos siya ng 1 trilyon. Grabe, grabe naman yun. 1 trilyon ang gastos niya pero wala siyang perang 1 trilyon. Grabeng imahinasyon. Ang gagaling naman ng mga BBM vloggers. Ang masigabong palakpakan. Palakpakan sa mukha, yakapin sa leeg, pitik-pitikin ang tenga. Katatawanan, walang utak. Ganyan ang kalidad ng mga BBM vloggers. Hindi mo kailangan ng talino para pabagsakin si Sara Duterte. Anong kailangan mo? Kabobohan, fake news, propaganda. Yang mga yan. Talino? Hindi kailangan. Pero, kahit anong gawin ninyong propaganda, paninira, mahal pa rin ng tao si Vice President Sara Duterte. Grabe, 2 minutes pa lang. Ang haba na ng video. Gumaso siya ng 1 trillion. Inulit pa talaga. Ang alam ko, live to sa TikTok eh. Wala man lang nagko-correct sa kanya. Wala. As in, wala man lang Sir, paano naging 1 trilyon yan? Magiging 1 milyon yung isang puno yung puno, 1 milyon. Wala man lang wala. As in, wala. Live to eh. Sa tree planting. Abonado pa po yung ating vice presidente, no? Saan kaya niya sabihin natin nag-abono? Hindi ba mas maganda? Abonado nga eh. Sa halip na 1 billion, sabihin natin 1 billion yung budget niya. Tapos ginastos lahat sa tree planting. Puta. 999 million yung inabono niya. 900. Kung ang basehan natin ay 1 billion, pinala natin 1 billion ang budget ng Office of the Vice President. Gumastos ng 1 trillion para sa pre-planting. Nag-abono siya ng 999 billion. Anak ng tinapan na umano. Anong klaseng utak yan? Maano naman kayo? Kayong mga BBM dyan, mga BBM na mga fake news vloggers kayo. Lo, ba't nag-iba yung tono niya? Ano to, sarcasm na? Isipin niyo po yun, 1 million na po ang naitanim ng aming vice presidente. Hala, nagbago siya, nag-shift siya ng personality. Biglang naging sarcasm na. Stable pa ba yung utak mo, Tatang? 8 times niyo po yun sa 1 million ng bawat isa. Inulit pa talaga. Ayoko na. Sige, tuloy na natin. 1 trillion po yun. Abonado pa po kami. Naging sarcastic ng logo. Ano ba yan? Abonado pa po ang opisina ng vice presidente. Abonado po ng 999 billion pesos ang opisina ng Vice Presidente. Putang ina. Saan mo kukunin yung 999 billion na iaabuno mo niyan? Para lang sa puno. Putragis. Yung 1 trillion, mahigit 1 trillion nga yung yung flood control projects. Tapos, tree planting lang. 1 trillion. Yan po ang isa nga sa naging topic na zona ni Vice Presidente. At saka yung libre sakay. Libre sakay. Aba, walang ya. Hmm. Hindi nyo po ba napipil yung libreng sakay? Wala na, naging sarcasm na lang siya. Siguro na-realize yung katangahan niya, no? Ayoko na.
Ayoko na yan. Ayoko nang ano yan. Tapusin yan. Kung gusto nyo, puntahan nyo na lang sa TikTok. Ano daw to? Kasi nagmamakaawa. I-share ninyo. Um, para kumalat. Hindi daw naman siya nagbablog para sa pera. Ano pa? Sige, puntahan nyo na lang. Edgar, ano ba to? Si Edgar Lagman. Nangyayari. Ayan, may mga video pa siya dyan. Oh, yan. Hintayin nyo ang resback ni PPBM. Nangyayari. Guys, kung gusto niya lang naman, para meron tayong laruan. Siyempre, maano siya, may inspire siya. Dolan, dami ko ng follow. Sige, gawa pa ako ng mga katangahan. O sige, di may topic si Gossip Central. May pagkakakitaan. Sige na, maawa na kayo ngayon, Tadang. Puntahan nyo na. Huwag nyong anuhin Huwag nyong puntahan yung video niya na yun. Baka i-bash nyo doon. Baka ipamukhaan nyo sa kanyang katangahan niya. Oh, kunin nyo na. Umiiyak kasi ito na kinontak niya daw yung mga diaper vloggers kagaya ni Takero, ni Mike Cervera. Kinontak daw niya. Pero hindi daw siya pinansin. Paano ka papansinin? Ang tanga-tanga mo naman kasi. Ayusin mo, mag-aral ka. Then try mo ulit. Pumalik ka sa kanila, ha? Grabe, gusto pang magpaampon. Ba't kay Mike Cervera ka lumalapit? Alam mo bang, may pera doon? Ganon? La, grabe yan, tata.